What's up guys? Ako si Berong, Berong TV. Ang pag-uusapan natin ngayon kung dapat ka bang pumasok sa Lalamove driver, no, sa 4 wheels. Advice ko sa inyo kung apply ka ng partner ni Lalamove, magiging partner kayo. So, ibig sabihin, dapat kayo ay professional driver. Unang-una, dapat yung lisensya nyo ay professional. Tapos, dapat madami ka ng experience sa pagdadrive, no? Kasi hindi biro yung pagdadrive dito kapag Lalamove driver ka, no? Maghapon ka nasa kalsada, maghapon ka tumatakbo at hanggang gabi pa nga eh. Tapos dapat talaga bihasa ka, lalo na sa mga masisikip na lugar, dahil karamihan sa mga pick up at delivery ni Lalamove ng mga client ay sa masisikip. Kadalasan eh halos isang sasakyan lang yung kasya, tapos magsasalubungan yung mga sasakyan. Talagang napakasikip. Kailangan magaling ka sa mga ganon, magaling ka sa tansyahan. Kasi kung hindi, puro sagi ang mangyayari sa'yo, no? At tapos kadalasan papasok ka sa isang iskinita na napakahirap makahanap ng mamaniubrahan. Yung lilikuan mo pabalik, no, palabas. Hindi ka naman pwede mag-backing lang, bumalik ng patras, kasi kung malayo naman yung inabantihan mo, turn left. eh di napakahirap, no. Tapos may mga papasok pa na iba, mga tricycle, mga motor, pero saktuan lang kayo. Yun talaga napakahirap sa pagiging Lalamove driver. Lalo na malaking sasakyan mo, kotse, kahit sedan, mahirapan ka pa rin. Kasi talagang pagsaktuan lang yung papasukin mo. Talagang talagang napakahirap. Ako, banyon dala ko, mahirap, no? Napakahirap talaga. Lalo na pag wala kang kasama sa van, ikaw lang mag-isa. Yun. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip muna kayo. Kung hindi pa kayo talagang sanay na sanay maging driver sa 4 wheels, konti pa lang experience nyo, ay wag nyo muna pusukan, no? Mag-practice muna kayo mag-drive, magsanay muna kayo mag-drive, lalo na sa masisikip na lugar. Dahil kakailanganin nyo yan kapag pumasok kayo sa Lalamove bilang driver. Okay, gets?